Akala nila, dahil 70 anyos na ako, wala na akong silbi. Isang matandang naghihintay na lang ng kanyang katapusan. Isang balakid na kailangan na lang alisin sa kanilang daraanan. Iyon ang akala ng sarili kong anak at ng kanyang asawa. Noong Biyernes lang ng hapon, dumalaw sila. Ang anak kong si Paolo at ang manugang kong si Katrina. May dala pa silang pasalubong na ensaymada, paborito raw ng yumaong asawa ko. Umupo sila sa sofa, sa parehong sofa kung saan kami nag-uusap ng asawa ko tungkol sa mga pangarap namin para sa kanya. Ngumiti sila, pero ang mga ngiting iyon hindi umabot sa kanilang mga mata. Nagkamustahan, nagkuwentuhan tungkol sa panahon, sa mga manok ko sa likod bahay. Mga usapang walang laman, mga salitang pampalipas oras lang. Alam ko, sa loob ng 40 taon ko bilang inhinyero, kung kailan may problema sa isang makina sa pamamagitan lang ng tunog nito, ganoon din sa tao. Alam kong may kailangan sila. At hindi nga ako nagkamali. Tay, sabi ni Paulo, habang kinakamot ang kanyang batok. May problema lang po kami sa negosyo. Hindi ako sumagot. Hinintay ko lang. Si Katrina ang bumasag sa katahimikan. Frank, sabi niya sa akin, hindi man lang ginamit ang salitang tatay. Kailangan namin ng tulong pinansyal. Malaki-laki po. Tumingin ako sa anak ko. Nakayuko lang siya, parang bata na nahuling nagnakaw ng candy. Gaano kalaki? Tanong ko sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Paulo. 20 milyon, bulong niya. 20 milyon. Halos katumbas ng lahat ng ipon ko sa buong buhay ko. Halos katumbas ng halaga ng lupang ito na minana ko pa sa aking mga magulang. Natahimik ang buong bahay. Tanging ang tunog lang ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Para saan ang ganoong kalaking pera? Tanong ko. Investment po, tay. Mabilis na sagot ni Paulo. Para rin naman po ito sa kinabukasan namin, sa kinabukasan ng mga apo ninyo. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang sila. Ang aking anak at ang babaeng pinakasalan niya. Nakita ko ang pagkainip sa kanilang mga mukha, ang pag-asa na sana'y sabihin ko na lang na oo para matapos na ang usapan. At doon niya binitiwan ang mga salitang sampal sa aking pagkatao. Tay, isipin niyo na lang po, sabi ni Paulo, na may pilit ng ngiti. Mana niyo rin naman sa amin to balang araw. Para lang pong in-advance lang namin. Parang may pumitik sa loob ko. Isang sampal na hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Ang lupang ito, ang bahay na ito, ang lahat ng pinaghirapan ko para sa kanila, isa na lang itong mana na hinihintay nilang makuha. Ako ang hadlang. Isang matandang kailangan na lang maghintay. Pero hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking buong katawan. Tumingin ako sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang anak kong tinuruan kong magbisikleta. Nakita ko ang 2 estranghero. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Pag-iisipan ko, sabi ko, iyon lang. Nakahinga sila ng maluwag. Tumayo, nagpaalam at sinabing babalik na lang daw sila. Habang pinapanood ko ang kanilang sasakyan na papalayo sa maalikabok na daan, alam kong hindi na sila babalik para humingi ng pahintulot. Kinabukasan, Sabado. Ginawa ko ang ritual ko sa loob ng 40 taon. Ang pagpapalit ng langis ng aking lumang Hilux. Nagrereklamo na ang aking mga buto, pero kaya ko pa. Ito ang nagpapaalala sa akin na ako pa rin ang may kontrol. Habang nasa ilalim ako ng sasakyan, sa gitna ng amoy ng langis at metal, may nakapa ang kamay ko. Isang bagay na hindi dapat nandoon, makinis, malamig, at hindi parte ng sasakyan. Kinuha ko ang aking flashlight. Itinutok ko. Isang itim na kahon, kasing laki ng isang kahanang sigarilyo. Isang itim na kahon, kasing laki ng isang kahanang sigarilyo. Nakadikit ito sa mismong chassis ng sasakyan gamit ang isang napakalakas na magnet. May maliit na ilaw na kulay pula, kumikislap ng dahan-dahan sa dilim. Profesional ang pagkakakabit. Hindi ito gawa ng isang amateur. At nang hawakan ko ito, mainit-init pa. Hindi init galing sa makina dahil malamig pa ang sasakyan. Init na nangangahulugang kalalagay pa lang nito. Marahil kahapon,
Noong Biyernes, habang nasa loob sila ng bahay ko, nagkukunwaring nakikipagkamustahan. Isang GPS tracker. Hindi ako nag-isip ng 2 beses. Ang paghingi nila ng 20 milyon. At ngayon, ito. Ang mga piyesa ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip kong sanay sa makina. Hindi ko ito tinanggal ng basta-basta. Kumuha ako ng basahan, maingat na pinunasan ang aking mga fingerprints at saka ito maingat na inalis. Ang magnet ay bumitaw na may mahinang click. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Pumasok ako sa bahay, binalot ko ang tracker sa bubble wrap, inilagay sa isang maliit na kahon at tinawagan ang isang matagal ko ng kaibigan. Si Kuya Romy, isang truck driver na may biyahe papuntang Davao sa araw na iyon. Kuya Romy, sabi ko sa telepono, may ipapadala lang ako sa iyo, walang tanong-tanong. Pumayag siya. Sa loob ng 1 oras, naibigay ko na sa kanya ang kahon. Walang return address, walang pangalan, isang pakete na parang hindi nag-e-exist. Habang papalayo ang truck ni Kuya Romy, alam kong sinimulan ko na ang isang laro na hindi ko alam kung paano magtatapos. Ang alam ko lang, hindi ako ang magiging talunan. Hindi ako nag-alala. Hindi ako natakot. Ang ginawa ko ay naghintay. Gaya ng inaasahan, wala pang 12 oras, tumunog ang telepono ko. Si Paolo. Tay, kumusta po? Ang boses niya ay pilit na pinasasaya. Halatang halata. Ayos lang, sagot ko. Nasa bahay lang. Ganon po ba? Ang sasakyan po, tay. Okay lang po ba? Baka gusto niyong ipa-check up. Wag na. Medyo may problema sa transmission. Hindi ko muna gagamitin pag sisinungaling ko. Narinig ko ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikan na puno ng hindi masabing kaba. Ganoon po ba? Sige po, tay. Ingat po kayo. Ibinaba niya ang tawag. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, mga 9:00. Nagkakape ako sa beranda habang pinapanood ang mga bituin. Muling tumunog ang telepono ko. Si Paolo ulit. Pero ngayon, iba na. Wala nang pagkukunwari. Tay, nasaan ka? Ang boses niya ay sumisigaw, basag at puno ng purong takot. Nasa bahay lang ako, anak. Bakit ka ba sumisigaw? Sagot ko ng mahinahon. Hindi, imposible. Tay, sabihin mo ang totoo. Nasaan ang sasakyan? Nasaan ka? Narinig ko ang boses ni Katrina sa likod, sumisigaw din. Gulo, pagtataranta. Hindi nila alam na ang dahilan ng kanilang pagkasindak ay isang simpleng bagay lang. Hindi nila alam na ang tracker na inaasahan nilang nasa garahe ko lang sa Batangas ay kasalukuyang tumatawid sa isang highway sa Mindanao, mahigit 1,000 kilometro ang layo. Pero hindi rin nila alam ang pinakamatindi kong alas. Hindi nila alam na habang kausap ko sila sa telepono ay nasa harapan ko ang isang abogado. At hindi nila alam na ang pirma na kailangan nila para sa 20 milyong pisong utang nila ay nakalagay na sa isang dokumento. Pero hindi ito isang loan agreement. Anak, sabi ko sa telepono, at ang boses ko ay malamig na parang yelo. Huminahon ka, may ipinadala ako para sa inyo. Darating diyan bukas ng umaga. Isang mensahero. Anong ipinadala? Tay, anong ginagawa mo? Ngumiti ako sa dilim. Isang kopya lang ng huling habilin ko. At isang maliit na sorpresa. Hindi na siya nakasagot. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, isang opisyal na mensahero ang kumatok sa kanilang pintuan. Iniabot niya ang isang selyadong envelope. Nang buksan ito ni Katrina, nang mabasa niya ang unang linya sa dokumento na inihanda ng abogado ko, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig at ang sobre ay nahulog mula sa kanyang mga kamay na walang lakas. Ang akala nila, isa lang akong matandang naghihintay ng kamatayan, pero ang hindi nila alam, ang kamatayan na iyon ay hindi na mag-iiwan sa kanila ng kahit 1 sentimo at iyon ay simula pa lamang. Nakatitig lang ako sa ziplock bag na nasa ibabaw ng aking lamesa sa kusina. Sa loob nito, ang itim na kahon, ang tracker. Ang maliit na ilaw nitong pula ay patuloy sa pagkurap, parang isang mata sa dilim na walang pagod sa pagmamasid. Ang katahimikan sa aking bahay ay biglang naging mabigat. Bawat sulok ay tila may anino,
Bawat tunog sa labas ay tila isang banta. Ang aking tahanan, na dati kanlungan ng kapayapaan, ngayon ay parang isang hawla kung saan ako ang binabantayan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Isang pakiramdam na hindi dulot ng hanging amihan, kundi ng isang katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking isipan. Sino? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip. Sino ang gagawa nito sa isang 70 anyos na retirado? Wala akong kaaway sa negosyo. Matagal na akong wala roon. Ang mga utang ko ay matagal ng bayad. Namumuhay ako ng simple at tahimik dito sa aking maliit na rancho sa Batangas. Inisip ko ang mga taong nakapasok sa aking garahe nitong mga nakaraang linggo. Una, si Mang Jose, ang kapitbahay ko. Imposible. Halos hindi nga niya alam kung paano gamitin ang text sa kanyang lumang Nokia phone, paano pa siya magkakabit ng ganito kasopistikadong gamit. Pangalawa, ang nag-deliver ng LPG noong Lunes, isang estranghero. Ano naman ang makukuha niya sa pagsubaybay sa isang matandang katulad ko? Wala. At ang pangatlong tao ay ang nag-iisang tao na ayaw kong paghinalaan, ang anak kong si Paulo. Bumalik sa aking alaala ang pagdalaw niya noong Martes. Sabi niya, titingnan niya lang daw ang mga manok ko, pero nagtagal siya ng 15 minuto sa garahe, nag-iisa. Ang dahilan niya, sinisigurado lang daw niya na tama ang hangin sa mga gulong ng aking Hilux. Isang matulunging anak na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang ama, pero ang pag-aalalang iyon ngayon ay may bahid na ng kasinungalingan. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya kailanman naging interesado sa mga sasakyan. Tinuruan ko siyang magmaneho, tinuruan ko siyang magpalit ng langis noong binatilyo pa siya, pero para sa kanya, ang sasakyan ay para lang makarating mula sa isang lugar patungo sa iba. Hindi siya mag-aaksaya ng 15 minuto para lang sa hangin ng gulong. Hindi siya ganoon. Ang sakit. Isang matalim na kirot ang sumaksak sa aking dibdib. Ang sarili kong anak, ang dugong nagmula sa akin. Ngunit ang isip ko bilang isang inhinyero ay hindi maaaring magpadala sa emosyon. Ang emosyon ay nakakabulag. Ang kailangan ko ay datos, pruweba. Kailangan kong subukin ang aking hinala. Ang pagharap sa kanya ng walang hawak na ebidensya ay isang malaking pagkakamali. Itatanggi niya lang ang lahat. At lalo lang siyang mag-iingat. Tumingin ako sa tracker. Mainit pa rin ito, ibig sabihin aktibo ito at nagpapadala ng signal. Kung sino man ang naglagay nito, kasalukuyan niya akong pinapanood. Nakikita niya na ang sasakyan ko, ang pulang tuldok, sa kanyang mapa, ay hindi gumagalaw mula sa aking bahay. Kung ang sasakyan ay mananatili dito, magtataka siya, mag-aalala, tatawag siya. At doon ko siya mahuhuli. Ngunit kailangan ko ng mas matinding pagsubok. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na magdudulot ng hindi lang pag-aalala, kundi pagkataranta. Kinuha ko ang aking lumang address book at hinanap ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Romy, si Kuya Romy. Isang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan, ngayon ay isang veteranong truck driver na bumibiyahe sa buong Pilipinas. Siya ang taong hindi magtatanong ng maraming tanong. Isang tawag lang, Frank, kumpare, napatawag ka? Alam mo bang 5:00 pa lang ng umaga? Sagot ng magaslaw niyang boses sa kabilang linya. Pasensya na sa abala, Romy, sabi ko. Pero may kailangan akong pabor. Isang malaking pabor. Ano iyon? May maliit akong kahon dito. Kailangan kong ipadala sa Davao. Ngayon na, kung maaari. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Alam kong nagtataka siya. Bakit hindi ko na lang dalhin sa LBC o JRS? Anong klaseng kahon yan, Frank? Tanong niya. May pag-iingat sa kanyang boses. Isang kahon na hindi mo kailangang buksan, sagot ko. At hindi mo rin kailangang tanungin kung ano ang laman. Basta't makarating lang ito sa Davao. Itapon mo na lang sa isang basurahan pagdating mo roon. Iyon lang, isang mahabang katahimikan ulit. Kilala ako ni Romy. Alam niyang hindi ako gagawa ng anumang ilegal. Alam din niyang kapag humingi ako ng pabor na ganito, ito ay seryoso. Sige, Frank, sabi niya sa wakas. Magkita tayo sa dating tagpuan sa may Star Tollway sa loob ng 1 oras. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon.
Maingat kong binalot ang tracker sa makapal na bubble wrap para hindi ito masira. Inilagay ko ito sa isang maliit na karton na walang anumang marka o sulat. Nagbihis ako at minaneho ang aking lumang motorsiklo, hindi ang Hilux, papunta sa aming tagpuan. Ang lamig ng madaling araw ay tumatagos sa aking jacket pero hindi ko ito alintana. Ang isip ko ay nakatuon sa aking plano. Doon, sa gilid ng highway, sa ilalim ng madilim pang kalangitan, naghihintay ang dambuhalang truck ni Romy. Ang makina nito ay umuugong na parang isang natutulog na higante. Inabot ko sa kanya ang kahon. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay tinitigan niya ako. Walang salitang namutawi sa aming mga labi, ngunit sa aming mga mata, nagkaintindihan kami. Tumango lang siya, kinuha ang kahon, at inilagay sa loob ng kanyang truck. "Mag-iingat ka, Frank," sabi niya bago isara ang pinto. "Ikaw rin, kumpare," sagot ko. Pinanood ko ang pag-alis ng kanyang truck. Ang mga pulang ilaw nito ay unti-unting nilamon ng dilim. Habang papalayo ito, papalayo rin ang tracker na naglalaman ng aking pain. Ngayon, wala na akong ibang magagawa. Umuwi ako sa aking tahimik na bahay. Ipinark ko ang aking motorsiklo sa tabi ng Hilux na hindi gumagalaw. Umupo ako sa aking kusina, nagtimpla ng kape, at naghintay. Handa na ang bitag. Ang kailangan ko na lang ay hintayin kung sino ang mahuhuli rito. Ang paghihintay ang pinakamahirap na parte. Ang mga oras ay tila gumagapang sa sobrang bagal. Ang bawat tunog ng pagaspas ng hangin, ang bawat kahol ng aso sa malayo ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ang aking telepono ay nasa ibabaw ng lamesa, parang isang bombang naghihintay na sumabog. Ginawa kong normal ang lahat. Nagpakain ako ng mga manok, nag-ayos ako ng sirang bakod, nagluto ako ng adobo, ang paborito ni Paulo noong bata pa siya. Ang amoy ng suka at bawang ay pumuno sa aking kusina. Isang amoy ng tahanan, isang amoy ng mga panahong mas simple pa ang lahat. Ngunit ang bawat kilos ko ay may kasamang bigat. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang paghahanda para sa bagyong darating. At dumating nga ito, 2:00 ng hapon. Lunes. Umalingaw-ngaw ang tunog ng aking telepono sa buong kabahayan. Pangalan ni Paulo ang lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim bago sagutin, pinakalma ang aking sarili. Kailangan kong maging natural. "Hello, anak?" "Tay, kumusta po?" Ang boses niya ay pilit na pinasasaya, isang pekeng kasiglahan na agad kong napansin. "Ayos lang. Medyo mainit ang panahon," sagot ko. "Napatawag ka?" "Wala naman po, tay. Nag-check lang po ako. Matagal na rin po kasi tayong hindi nag-uusap." Isang kasinungalingan. 2 araw pa lang ang nakalipas mula noong huli kaming magkausap. "Kumusta po pala ang sasakyan ninyo? Umaandar po ba ng maayos?" Ayan na. Hindi ako ang kinumusta niya. Hindi ang kalusugan ko, kundi ang sasakyan. Ang pulang tuldok sa kanyang mapa. "Nako, anak," sabi ko, na may pilit na panghihinayang sa aking boses. "May problema yata sa transmission. Medyo umuugong at ayaw pumasok ng kambyo ng maayos. Kaya nakaparada lang dito sa garahe." Narinig ko ang isang biglaang paghinto sa kanyang paghinga. Isang halos hindi marinig na pagtigil. "Ganoon po ba, tay?" Ang kanyang boses ay biglang nagbago. Nawala ang peking kasiglahan at napalitan ng isang manipis na kaba. "Ano raw pong sira? Saan niyo po ipapagawa? Gaano raw po katagal?" 3 tanong. Sunod-sunod, masyadong mabilis. Hindi iyon pag-aalala ng isang anak, iyon ay pag-aalala ng isang taong nawalan ng mata. "Hindi ko pa alam, anak. Hayaan ko na muna dyan. Wala naman akong pupuntahan," sagot ko. "Pero tay, delikado po iyan." "Huwag kang mag-alala, Paulo. Kaya ko ang sarili ko," sabi ko bago ko marahang ibinaba ang telepono. Umupo ako at naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Tama ako. Tama ang aking hinala. Ang sakit, pero tama ako. Hindi pa tapos ang araw. Alam kong tatawag siyang muli. Kinabukasan, Martes ng umaga, habang ako ay nagdidilig ng mga halaman, muli itong tumunog. Si Paulo ulit. Ngayon, ang boses niya ay halatang ninenerbiyos. "Tay, naisip ko lang po, baka gusto niyong dalawin ko kayo diyan sa weekend?" "Sige, anak. Pero gaya ng sabi ko, sira ang sasakyan.
Baka hindi kita masundo sa terminal. Okay lang po, Tay. Ang mahalaga, sigurado po ba kayong transmission lang ang sira? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Wala na po bang ibang problema ang sasakyan? Doon ako natigilan. Isang tanong na masyadong partikular. Ano pa bang problema ang maaaring magkaroon ang isang sasakyan? Wala naman, Paolo. Bakit mo natanong? Wala po, Tay. Naisip ko lang po. Kasi luma na ang sasakyan. Baka may iba pang sira na hindi nyo napapansin. Ang kanyang mga dahilan ay masyadong halata, masyadong pilit. Ayos lang ang lahat, anak, sabi ko, at ibinaba ang tawag. Ngayon, sigurado na ako. 100%. Ang bawat tawag niya ay isang kumpirmasyon. Ang bawat salita niya ay isang pag-amin. Ang huling piraso ng aking pagsubok ay dumating noong Martes ng gabi. 7:00. Isang text message mula kay Kuya Romy. Maikli lang. Kumpare, nasa Davao na. Naihatid na ang padala mo. Nakahinga ako ng maluwag. Ang pain ay nasa dulo na ng Pilipinas. Ngayon, ang pulang tuldok sa mapa ni Paulo ay magpapakita ng isang bagay na imposible. Isang sasakyan na nasa Batangas ay biglang lilitaw sa Davao at gaya ng isang isdang kumagat sa pain, hindi ito nagtagal. 9:00 ng gabi. Ang telepono ko ay umalingaw-ngaw na parang alarma sa sunog. Sinagot ko ito. Tay, nasaan ka? Hindi ito isang tanong, ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Nasa bahay lang ako. Anak, bakit ka ba sumisigaw? Sagot ko, sa pinakamahinahon kong boses. Hindi. Impossible. Nagsisinungaling ka. Tay, sabihin mo ang toto. Nasaan ang sasakyan? Nasaan ka? Narinig ko ang boses ni Katrina sa likuran. Sumisigaw din. Nagtatalo sila. Gulo. Pagtataranta. Ang kanilang perpektong plano ay biglang nagkawatak-watak. Ang kanilang mata sa akin ay biglang nabulag. Hindi nila alam kung nasaan ako. At iyon, ang pinakakinatatakutan nila. Sa kanilang isipan, 2 lang ang posibleng nangyari. Una, may iba nang nakakuha ng sasakyan ko. O pangalawa, at mas malala para sa kanila, alam ko na. Alam ko na ang kanilang ginagawa. Anak, sabi ko, habang pinapanood ang mga alitaptap sa labas ng aking bintana. Uminom ka muna ng tubig at huminahon ka. Baka napapagod ka lang. Ibinaba ko ang telepono sa gitna ng kanyang mga sigaw. Umupo ako sa dilim ng aking sala at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa akin. Ang bitag ay gumana ng perpekto. Nahuli ko na siya. Ang tanong na lang ngayon ay gaano kalalim ang butas na hinukay niya para sa akin? Ang katahimikan pagkatapos ng sigaw ni Paulo ay mas nakakabingi. Ang gabi ay naging mas madilim. Ang mga anino sa aking bahay ay tila humaba at naging mas mapanlinlang. Umupo ako sa aking lumang silyang tumba-tumba habang ang mga salita ng aking anak ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Hindi ang kanyang mga sigaw ang gumambala sa akin, kundi ang isang partikular na tanong na kanyang binitiwan sa gitna ng kanyang pagkataranta. Sigurado ka bang nasa rancho ka? Bakit niya itatanong iyon? Kung ang tanging basehan niya ay ang GPS tracker, dapat ay sigurado siyang wala ako sa rancho. Dapat ang tanong niya ay, nasaan ka? Bakit nasa Davao ang sasakyan mo? Pero hindi. Ang tanong niya ay nagpapahiwatig na mayroon siyang pagdududa na baka ang nakikita niya sa tracker ay hindi totoo at mayroon siyang ibang paraan para malaman kung nasaan ako. Isang pangalawang paraan ng pagmamanman. Isang paraan na hindi ko pa nalalaman. Doon ako biglang kinabahan. Isang bagong uri ng takot ang gumapang sa akin. Ang pagtataksil ba ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko? Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa aking maliit na opisina. Doon, sa ibabaw ng aking lamesa, nakapatong ang aking laptop. Isang modelong medyo luma na, pero sapat na para sa aking mga pangangailangan. 6 na buwan na ang nakalipas, nagreklamo ako kay Paulo na masyado na itong mabagal. Nagpresenta siyang ayusin ito. Dinala niya ito sa kanyang bahay sa Maynila at isinauli pagkatapos ng 1 linggo. Mas mabilis na nga itong gumana. Nagpasalamat ako sa kanya noon, ang aking matulunging anak. Ngayon,
Ang tulong na iyon ay tila isang tabak na nakatutok sa aking likuran. Binuksan ko ang laptop. Nag-alinlangan ako. Paano kung pinapanood din niya ang screen ko? Paano kung sa bawat pag-click ko ay nakikita niya? Kung maghahanap ako ng impormasyon tungkol sa spyware sa Google, malalaman niyang alam ko na mahahalata niya. Isang matalinong desisyon ang pumasok sa aking isip. Ginamit ko ang aking lumang cellphone, ang keypad phone ko na bihirang magkamali, at nag-type remote access software. How to check for spyware on laptop. Ang mga resulta ng paghahanap ay nagpatigil sa paghinga ko. Ang mga salitang view your screen, access your files, control your computer remotely ay tumalon mula sa screen ng aking telepono at sumampal sa akin. Sinunod ko ang mga instruksyon mula sa isang tech forum. Pinindot ko ang Control, Alt at Delete. Binuksan ko ang Task Manager. Isang listahan ng mga programang tumatakbo ang lumabas. Karamihan ay pamilyar, ngunit isa ang umagaw sa aking pansin. Ang pangalan nito ay tila simple at inosente. Remote Access Service, EXI. Tinitigan ko ito ng matagal. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Sinuri ko ang mga detalye ng file. Petsa ng pagkaka-install, 6 na buwan na ang nakalipas. Eksaktong linggo kung kailan inayos ni Paulo ang aking laptop. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa aking noo. Hindi sapat na malaman kung nasaan ako. Kailangan din niyang malaman kung ano ang ginagawa ko, kung ano ang tinitingnan ko, kung sino ang kausap ko. Mas malalim pa? Mas masahol pa? Naglakas loob akong buksan ang aking file explorer. Hinanap ko ang system logs, ang talaan ng lahat ng aktibidad sa computer. At doon, nakita ko ito. Isang listahan ng remote access sessions. Mga petsa at oras kung kailan may ibang taong pumasok sa aking computer. At ang mga petsang iyon ay tumutugma sa mga araw na wala ako sa bahay. Mga araw na pumunta ako sa bayan para mamalengke. O mga araw na nagpunta ako sa bukid. At ang mga file na binuksan nila, doon ako napaluhod. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Ang mga pangalan ng file ay malinaw na nakalista. Bank, Statement, BDO, 2023.pdf. Last, Will, and Testament, Draft, Doc X. Land, Title, Batangas, Property, JPG. Email, to, Otti, Santos, Emil. Lahat, binasa nila ang lahat. Ang aking mga ipon. Ang aking huling habilin. Ang titulo ng lupang ipapamana ko sana sa kanya. Ang mga email ko sa aking abogado. Ang buong buhay ko, ang buong pagkatao ko, ay isang bukas na libro para sa kanila. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang tracker sa ilalim ng aking sasakyan. Ito ay isang lubid na ipinulupot sa aking leeg, at ang dulo nito ay hawak ng aking sariling anak. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa aking sikmura. Ang gusto kong gawin ay i-delete ang programang iyon. Burahin ang lahat ng bakas nito. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ang isip kong inhinyero ay muling nanaig. Kung i-delete ko ito, malalaman nila. Malalaman nilang alam ko na. Mawawala ang element of surprise ko. Mas mabuting hayaan ito. Hayaan silang isipin na bulag pa rin ako. Hayaan silang isipin na ang kanilang plano ay tumatakbo pa rin ng maayos. Pero, kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang tracker na iyon. At hindi ko maaaring gamitin ang sarili kong laptop o ang sarili kong internet. 2:00 ng madaling araw, ang buong baryo ay tulog na. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay at naglakad sa madilim na daan papunta sa bahay ni Mang Jose. Nag-aalangan akong kumatok, pero kailangan ko itong gawin. Kumatok ako ng mahina, isang inaantok na Mang Jose ang nagbukas ng pinto. "Frank, anong problema? Bakit gising ka pa?" "Pasensya na sa abala, Jose," sabi ko. "Pwede bang makigamit ng computer mo? Sira yata ang sa akin." Pinapasok niya ako ng walang maraming tanong. Umupo ako sa kanyang luma at maalikabok na desktop. Amoy luma ang silid, ngunit para sa akin, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa mga sandaling iyon. Dito, hindi nila ako makikita. Nanginginig ang aking mga kamay habang tinatype ko ang serial number ng tracker na kinuhanan ko ng litrato.
Ang mga salitang lumabas sa screen ay ang magpapabago sa lahat. Ito ang magiging simula ng isang bangungot na higit pa sa pagnanakaw, isang bangungot na may amoy ng kamatayan. Ang luma at mabagal na computer ni Mang Jose ay tila humihingal sa bawat pag-click ng mouse. Ngunit ang impormasyong lumabas sa screen nito ay kasing bilis ng kidlat na tumama sa aking pagkatao. Una kong hinanap ang mga batas tungkol sa spyware na nakita ko sa aking laptop. Republic Act 1075, ang Cybercrime Prevention Act. Malinaw ang nakasulat, illegal na pag-access, illegal na pag-intercept ng data, mga krimen na may parusang pagkabilanggo. Ang ginawa ng aking anak ay hindi lang isang simpleng pagtataksil ng pamilya. Ito ay isang seryosong krimen sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng kaunting kapanatagan. Mayroon akong panlaban, mayroon akong basehan. Ngunit ang kapanatagang iyon ay biglang naglaho na parang bula nang itype ko ang serial number ng tracker sa search bar. Lumabas ang website ng isang kumpanyang hindi ko pamilyar. Isang kumpanyang tila nagbebenta ng mga high-end na security devices. Hinanap ko ang produkto na may kaparehong serial number. Ang pangalan nito ay hindi lang GPS tracker. Ang pangalan nito ay Advanced Vehicle Control System, Control. Ang salitang iyon ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Binasa ko ang product description. Ang mga salita ay teknikal, ngunit bilang isang inhinyero, naintindihan ko ang bawat isa. Real-time GPS tracking with 99.9% accuracy, iyon ay inaasahan ko na. Geo-fencing alerts, speed monitoring, mga karaniwang feature. Ngunit habang binabasa ko ang mga sumunod, ang aking paghinga ay nagsimulang maging mababaw. Full Engine Control Unit, ECU integration, Remote Fuel Cutoff Capability, Remote Brake System Lock, Remote Engine Shutdown. Paulit-ulit kong binasa ang huling 3 linya. Baka namamalikmata lang ako, baka mali ang pagkakaintindi ko. Remote Fuel Cutoff, kayang patigilin ang daloy ng gasolina papunta sa makina. Remote Brake System Lock, kayang i-lock ang mga preno. Remote Engine Shutdown, kayang patayin ang makina habang nagmamaneho. Hindi ito pwede. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Hindi ito isang simpleng tracker. Ito ay hindi lamang para malaman kung nasaan ako. Ito ay para magkaroon sila ng kapangyarihan na kontrolin ang aking sasakyan, na kontrolin ang aking buhay, na kontrolin ang aking kamatayan. Upang makasiguro, naghanap ako ng mga video ng produkto online at nakita ko ito. Isang video demonstration na in-upload sa isang hindi kilalang website. Isang sedan na tumatakbo sa isang test track sa bilis na 100 km bawat oras. Sa screen, may isang interface ng isang app sa cellphone. Isang malaking pulang button na may nakasulat na Engage. Pinindot ng isang daliri ang button. Ang sumunod na nangyari ay isang eksena mula sa isang bangungot. Biglang namatay ang makina ng sasakyan. Ang mga gulong sa likuran ay biglang nag-lock. Nawalan ng kontrol ang driver. Ang sasakyan ay umikot ng paikot-ikot sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng humihiyaw na goma ay nakakabingi. Pagkatapos ay sumalpok ito ng malakas sa pader. Ang sasakyan ay nayupi na parang isang lata ng soft drinks. Napatitig ako sa screen, hindi makagalaw. Ang aking bibig ay tuyo. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang hindi ko mapigilan. Iyon ay isang test track na may mga profesional na driver at mga safety barrier. Ngayon, isipin mo kung mangyari iyon sa Star Tollway o sa SLEX o kahit sa isang simpleng highway dito sa Batangas. Walang warning, walang pagkakataon para magpreno. Isang iglap lang, tapos na ang lahat. Isang perpektong aksidente, walang ebidensya, walang makakapagsabi na ito ay sinadya. Isang sandata. Naglagay ang aking anak ng isang sandata sa ilalim ng aking sasakyan. Isang sandata na kaya niya o ng kanyang asawa na gamitin anumang oras mula sa kaligtasan ng kanilang bahay sa Maynila sa pamamagitan lang ng isang pagpindot sa kanilang cellphone. Ang lahat ng katanungan ko ay nasagot na. Ang pagmamadali nilang makuha ang pera, ang kanilang pagkataranta nang mawala ang tracker, ang spyware sa aking laptop. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaki at mas nakakakilabot na plano. Hindi lang nila gustong nakawin ang aking pera.
Hindi lang nila gustong makuha ang aking lupa. Gusto nilang siguraduhin na mawawala ako sa kanilang daraanan. Para sa kanila, ako ay isang problema na kailangan ng isang permanenteng solusyon. Nagpasalamat ako kay Mang Jose at umuwi, naglalakad sa madilim na kalsada na parang isang kaluluwang ligaw. Ang lamig ng madaling araw ay hindi na kasing lamig ng yelong bumabalot sa aking puso. Ang bawat puno ay tila isang anino ng kamatayan. Ang bawat tunog ay isang banta. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa aking kusina. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Hinayaan ko ang dilim na balutin ako. Ang araw ay malapit ng sumikat, ngunit para sa akin, ang mundo ay naging mas madilim kaysa dati. Ang tanong sa aking isipan ay hindi na sino o paano. Ang tanong na sumisigaw sa bawat hibla ng aking pagkatao, ang tanong na sumasaksak sa aking puso na parang isang punyal, bakit? Bakit, anak ko? Bakit mo gustong patayin ang sarili mong ama? Ano ang nagtulak sa iyo sa ganitong kadiliman? At sa gitna ng sakit at pagtataksil, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdamin na mas malakas kaysa sa takot. Isang damdamin na mas matibay kaysa sa kalungkutan. Ang determinasyon. Hindi ako mamamatay. Hindi sa ganitong paraan. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila. Pero lalaban ako sa sarili kong paraan. Sa paraan ng isang inhinyero, tahimik, maingat, at nakamamatay. Ang determinasyon ay isang apoy na nagsimulang mag-alab sa loob ko. Nilamon nito ang takot at tinunaw nito ang kalungkutan. Pinalitan ito ng isang matigas at malamig na layunin. Ang unang hakbang ay alamin ang pinakamahalagang tanong, ang tanong na bakit? Dahil sa likod ng bawat masalimuot na makina, mayroong isang disenyo. At sa likod ng bawat karumal-dumal na plano, mayroong isang motibo. Kailangan kong malaman ang motibong iyon. Hindi para maunawaan sila, kundi para malaman kung gaano kalaki ang hukay na kanilang hinuhukay. Kinaumagahan, Huwebes. Ang sikat ng araw ay tila isang insulto sa kadilimang bumabalot sa aking mundo. Dalawang tawag ang ginawa ko. Dalawang tawag na magiging pundasyon ng aking kontraplano. Ang una ay kay Attorney Santos, ang matagal ko ng abogado na nag-asikaso ng huling habilin ng aking yumaong asawa, isang mabuti at tapat na tao. Attorney, sabi ko sa telepono, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan kong pumunta diyan. Mayroon akong dalang mga dokumento. At mayroon akong isang pakiusap na medyo kakaiba. Ano iyon, Frank? Tanong niya. Gusto kong suriin mo ang lahat ng record sa Registry of Deeds. Tingnan mo kung mayroong anumang transaksyon na may kinalaman sa aking pangalan o sa titulo ng aking lupa nitong mga nakaraang buwan. Narinig ko ang kanyang pag-aalala. May problema ba, Frank? Malalaman natin, attorney. Malalaman natin. Ang pangalawang tawag ay mas mahirap gawin. Hinanap ko ang numero ni Major Reyes, isang retiradong investigador ng pulisya na naging kaibigan ko noong araw. Isang taong marunong kumilos sa dilim. Isang taong hindi natatakot magtanong ng mga mahihirap na tanong. 15 taon na kaming hindi nag-uusap. Major, sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Ang boses niya ay magaspang pa rin dahil sa alak at sigarilyo. Si Frank Reyes ito. Isang mahabang katahimikan. Frank, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay nagbago, naging seryoso. Bihira kang tumawag. Siguradong importante to. Kailangan kong ipaimbestiga ang isang tao, sabi ko. At bawat salita ay parang isang tinik na bumabaon sa aking lalamunan. Ang anak ko, si Paolo, isang mas mahabang katahimikan. Alam ni Major na hindi ako tatawag para sa isang maliit na bagay. Ano ang kailangan mong malaman? Tanong niya. Lahat? Sagot ko. Ang kanyang buhay pinansyal, ang kanyang mga utang. Kung sino ang mga taong nakakasalamuha niya. Lahat ng maduduming sikreto na kanyang tinatago. At kailangan ko ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Santos, inilatag ko sa kanyang lamesa ang lahat. Ang mga litrato ng tracker, ang mga screenshot ng spyware sa aking laptop, ang aking salaysay tungkol sa mga tawag ni Paolo. Habang tinitingnan niya ang bawat isa, ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging mas seryoso. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Frank, ito ay hindi biro. Sabi niya, ito ay surveillance.
ito ay posibleng attempted murder. At ang spyware, ito ay malinaw na paglabag sa cybercrime law. Pagkatapos, ginawa niya ang ipinakiusap ko. Tumingin siya sa online records ng Registry of Deeds. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard. Ang kanyang mukha ay nakatutok sa screen. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto siya. Tumingin siya sa akin. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Awa. Frank, umupo ka, sabi niya. Nakaupo na ako, attorney. 2 linggo na ang nakalipas. Simula niya. Mayroong nag-file ng isang durable power of attorney sa ilalim ng iyong pangalan. Ang pirma ay halos perpekto, ngunit ang notaryo ay nagduda sa ID na ipinakita, kaya't ito ay na-flag. Tinawagan ka raw nila, pero hindi ka makontak, naalala ko. Iyon ang linggo na nagpunta ako sa bundok, sa isang lugar na walang signal. Kung hindi ito na-flag, pagpapatuloy ni Attorney Santos, magkakaroon na sila ng legal na kontrol sa lahat ng iyong ari-arian, sa iyong pera, sa iyong rancho, sa iyong mga desisyon. Lahat parang nanikip ang aking dibdib. Pero may mas masahol pa. At 3 araw na ang nakalipas, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas bumaba. Mayroong gumamit ng titulo ng iyong lupa bilang kolateral para sa isang pautang. Imposible, sabi ko. Bayad na ang lupang iyon. Alam ko. Ngunit mayroong isang loan application na may peking pirma mo. Isang pautang na nagkakahalaga ng tumingin siya sa kanyang screen at pagkatapos ay sa akin, 20 milyong piso, 20 milyon. Ang parehong halaga na hinihingi sa akin ni Paulo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Ang peking power of attorney ay ang kanilang plan A. Nang ito ay pumalya, gumawa sila ng mas desperadong hakbang, ang peking pautang. Pero ang pinakamalaking tanong ay hindi pa nasasagot. Sino ang magpapautang ng ganoon kalaking pera gamit ang isang peking dokumento? Ang sagot ay dumating noong gabing iyon, sa pamamagitan ng isang tawag mula kay Major Reyes. Frank, mas malala pa ito sa inaakala mo, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Ang anak mo ay lubog sa utang, sugal, online poker, crypto trading. Nalugi siya ng malaki. Idagdag mo pa ang mga gastusin ng asawa niyang si Katrina para sa mga cosmetic surgery na hindi sakop ng insurance. Sila ay nalulunod. Saan sila umutang ng ganoon kalaki? Tanong ko, kahit na alam ko na yata ang sagot. Hindi ito bangko, Frank, sabi ni Major. Umutang sila sa isang kumpanya na tinatawag na Apex Investment Solutions. Isang pangalan na mukhang lehitimo. Pero sa totoo lang, isa itong front para sa isang sindikato ng mga loan shark. Masahol pa, iniimbestigahan sila ngayon ng NBI para sa money laundering. Kapag ang mga tao ay hindi nakakabayad sa kanila, Frank, bigla na lang silang nawawala. Ang dugo sa aking katawan ay tuluyang nagyelo. Gaano katagal ang palugit na ibinigay nila kay Paulo? Tanong ko. 2 linggo. At iyon, Frank, ay 12 araw na ang nakalipas. 2 araw. Iyon na lang ang natitirang oras ni Paulo. Iyon na lang ang natitirang oras ko. Sa loob ng 2 araw, pupunta sila para maningil, pagpapatuloy ni Major. Kukunin nila ang rancho mo, kasama ka man o wala. Frank, ang anak mo, ipinagbili ka niya sa mga demonyo. Ang motibo. Ngayon ay malinaw na. Ang 20 milyong utang ang mitsa. Ang pagkuha sa aking lupa ang solusyon, at ang pag-alis sa akin ang pinakamadaling paraan para gawin iyon. Ang kill switch ay hindi lang isang option. Ito ang kanilang plano kapag pumalag ako, kapag tumanggi akong pumirma. Frank, sabi ni Major, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan mong umalis diyan. Kailangan mo ng proteksyon. Ang mga taong ito ay hindi nakikipagnegosasyon. Ano ang karaniwan nilang ginagawa? Tanong ko. Ginagawa nilang available ang kolateral, sagot niya, sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga balakid. Ako ang balakid. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa dilim ng aking bahay. Ang impormasyon ay parang isang malaking alon na humampas sa akin at halos malunod ako. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na isla ng kalinawan ang lumitaw. Isang plano, isang desperado at mapanganib na plano. Ngunit ito na lang ang natitira kong pag-asa.
Tumayo ako at naglakad papunta sa telepono. Oras na para ihinto ang pagiging biktima. Oras na para maging mangangaso. Biyernes ng umaga. Mayroon na lang akong 48 oras. Ang orasan ay walang tigil sa pagtakbo. Bawat segundo ay isang hakbang palapit sa aking posibleng katapusan. Ngunit hindi na ako natatakot. Ang takot ay napalitan na ng isang malamig at matalas na pokus. Ang isang inhinyero ay hindi nagpapanik sa harap ng isang problema. Pinag-aaralan niya ito, hinihimay, at gumagawa ng isang solusyon. Iyon ang gagawin ko. Hindi ako tumakas gaya ng payo ni Major Reyes. Ang rancho na ito ay akin. Ipinaglaban ito ng aking mga ninuno. Dito ko pinalaki ang aking anak. Dito namatay ang aking asawa. Hindi ko ito iiwan. Dito ko sila haharapin. Sa aking teritoryo, sa ilalim ng aking mga patakaran. Ang unang hakbang sa aking plano ay ang pagkuha ng mga tamang kasangkapan. Nagmaneho ako papuntang Lipa City, sa isang malaking mall kung saan hindi ako makikilala. Dumiretso ako sa isang electronic store. May maitutulong po ba ako, sir? Tanong ng isang batang sales clerk. Kailangan ko ng mga security camera, sabi ko. 4 na piraso, maliit lang, madaling itago, at hindi kailangan ng internet connection. Lokal na recording lang. Dinala niya ako sa isang aisle na puno ng mga kumikinang na kahon. Pinili ko ang pinakasimple, mga Blink mini camera. Pagkatapos, bumili ako ng isang murang laptop, isang laptop na walang nakakaalam na pag-aari ko. Isang laptop na hindi pa nahahawakan ni Paulo. Lahat ng ito, binayaran ko ng cash. Walang resibo na may pangalan. Walang record. Ako ay isang multo. Pag-uwi ko, ginugol ko ang buong maghapon sa pag-install ng mga kamera. Ang bawat isa ay inilagay ko ng may kalkulasyon. Ang una, sa sala. Nakatago sa pagitan ng mga lumang libro ng aking asawa, ang lente nito ay sumisilip sa isang maliit na butas. Ang pangalawa, sa kusina, sa likod ng mukha ng aming lumang wall clock. Ang pangatlo, sa labas, sa loob ng isang bahay ng ibon na nakasabit sa puno ng mangga na nakatutok sa aking beranda at pintuan. At ang pang-apat, ang pinakamahalaga, sa aking opisina, nakatago sa likod ng isang naka-frame na litrato ng aking yumaong asawa na direktang nakatutok sa upuan kung saan ko sila papaupuin. Ang lahat ng 4 na kamera ay konektado sa bago kong laptop na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Walang cloud storage, walang online access. Tanging ako lang ang makakakita. Tiningnan ko ang bawat anggulo. Perpekto, walang blind spot. Ang aking bahay ay isa ng entablado at ako ang direktor. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng aking script. Tumawag ulit ako kay Attorney Santos. Attorney, kung ire-record ko ang isang pag-uusap ng hindi nila alam, magagamit ba ito sa korte? Ang Pilipinas ay isang one-party consent state pagdating sa audio recording, Frank. Ngunit ang video ay mas komplikado dahil sa privacy laws, paliwanag niya. Ngunit sa kasong ito, dahil ginagawa mo ito sa loob ng sarili mong pamamahay para protektahan ang iyong buhay at ari-arian laban sa isang krimen, malaki ang tsansa na tanggapin ito ng korte. Ang pinakamahalaga, Frank, ay kailangan mong makuha sa kanila ang 3 bagay. Kailangan nilang aminin na, una, sila ang naglagay ng tracker. Pangalawa, alam nila kung ano ang kayang gawin nito. At pangatlo, ginamit nila ang iyong ari-arian nang walang pahintulot. Kung makukuha mo iyon, mayroon ka ng kaso ng fraud, attempted homicide, at elder abuse. Isinulat ko ang 3 puntos na iyon sa isang maliit na piraso ng papel. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig. Ito na ang magiging balangkas ng aming huling pag-uusap, ang huling tawag, ang pinakamapanganib sa lahat, ang tawag na maglalagay sa lahat ng aking plano sa paggalaw. Hinanap ko ang numero na ibinigay sa akin ni Major Reyes, ang numero ng NBI Batangas Field Office. NBI, sagot ng isang babae. Ang pangalan ko ay Frank Reyes, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Tumatawag ako para mag-report ng isang krimen. Ang anak ko ay sinusubukang patayin ako at siya ay konektado sa Apex Investment Solutions. Isang sandaling katahimikan. Sandali lang po, sir, sabi ng babae at inilipat ang tawag. This is Agent Martinez, sabi ng isang bagong boses.
isang boses na may awtoridad. Ang pangalan ko ay Frank Reyes, inulit ko. At sa darating na Sabado ng umaga, makukuha ko ang isang kumpletong pag-amin mula sa aking anak tungkol sa kanyang plano na patayin ako at nakawin ang aking ari-arian sa tulong ng Apex Investments. Mr. Reyes, paano ninyo nalaman ang tungkol sa Apex? Tanong niya. Ang kanyang tono ay nagbago, naging mas interesado. Dahil may hawak silang isang peking pautang sa ilalim ng aking pangalan, gamit ang aking lupa bilang kolateral, sagot ko. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina para ma-interview namin kayo? Hindi, sabi ko ng direkta. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Ngunit kayo, pupwede kayong pumunta dito. Sa Sabado, 10:00 ng umaga, magkakaroon ako ng isang live na pag-amin na naka-record. Ang kailangan ko lang ay 2 ahente na magtatago sa aking bahay at aarestuhin sila pagkatapos. Sir, hindi po ganyan ang aming protocol. Agent Martinez, putol ko sa kanya, ang aking pasensya ay nauubos na. Naglagay siya ng isang kill switch sa aking sasakyan. Nagpeke siya ng mga legal na dokumento. Ang mga tauhan ng Apex ay darating para sa akin sa loob ng 2 araw. Maaari kayong pumunta dito bukas o maaari kayong bumalik sa Linggo para kunin ang aking bangkay. Kayo ang pumili. Bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Hindi nagtagal, tumunog ito ulit. Si Agent Martinez. Mr. Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng detalye. Sa loob ng 30 minuto, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tracker, ang spyware, ang peking pirma, ang kill switch, ang utang, ang timeline. Nang matapos ako, isa lang ang sinabi niya. Magpapadala ako ng 2 ahente. 9:00 pa lang ng umaga, nandoon na sila. Magtatago sila sa kusina. Huwag kayong mag-alala, Mr. Reyes. Hindi namin kayo pababayaan. Pagkatapos ng tawag na iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang lahat ng piyesa ay nasa tamang lugar na. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay malapit nang dumating. Huling hakbang. Tumayo ako at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan ko ang refleksyon ng isang matandang lalaki na may mga kulubot sa mukha at puting buhok. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita ko ang apoy ng isang inhinyero na haharap sa kanyang pinakamalaking pagsubok. Pinraktis ko ang aking mga tanong. Mahinahon sa simula, pagkatapos ay unti-unting hihigpitan. Hanggang sa ang katotohanan ay wala nang matatakbuhan. 6:00 ng gabi, Biyernes. Tinawagan ko si Paulo. Bukas, sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. 9:00 ng umaga, dito sa bahay. Tayong 2 lang. Tungkol saan po, Tay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tungkol sa lahat ng ginawa mo. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Sa halip, umupo ako sa aking opisina, pinapanood ang 4 na screen sa bago kong laptop. Ang aking sala, ang aking kusina, ang aking beranda, ang aking opisina. Lahat ay tahimik, lahat ay naghihintay. Bukas, haharapin ng aking anak ang kanyang mga kasalanan. At ako, haharapin ko ang katotohanan na ang anak na minahal at pinalaki ko ay nawala na magpakailanman. Si Paulo at ang kanyang asawang si Katrina. Hindi ko siya inaasahan. Ang plano ko ay para lang sa aming 2 ni Paulo, ama at anak. Pero ang pagdating niya ay nagpabago sa lahat, si Katrina. Ang kanyang mukha ay balisa, ngunit ang kanyang mga mata ay matigas na parang bato. Alam ko na noon pa man, siya ang apoy na nagpapaalab sa kahinaan ng aking anak. Siya ang ahas sa aming paraiso. Kumatok sila sa pinto, 3 mahinang katok, isang katok na puno ng pag-aalinlangan. Huminga ako ng malalim, pinakawalan ang lahat ng emosyon, at iniwan lamang ang malamig na determinasyon. Binuksan ko ang pinto. Sinabi kong, ikaw lang, sabi ko, habang nakatingin ng direkta kay Paulo. Tsismis ng pamilya. Dapat andito ako, mabilis na sagot ni Katrina, bago pa man makapagsalita si Paulo. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghamon. Hindi ako nakipagtalo. Tumabi ako para bigyan sila ng daan. Ang bawat kilos nila ay nakukunan ng 4 na nakatagong kamera. Pumasok sila sa sala at umupo sa sofa.
Umupo naman ako sa silyang nasa tapat nila, ang silyang nasa perpektong anggulo ng kamera sa likod ng litrato ng aking asawa. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kanilang puwesto. Gusto niyo ba ng kape? Tanong ko. Isang formalidad na parang isang biro sa sitwasyong ito. Hindi na po, sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig na gawa sa kahoy. Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo ng mabigat na katahimikan. Hayaan silang malunod sa kanilang kaba. Hayaan silang magtaka kung ano ang alam ko. May nakita ako sa ilalim ng sasakyan ko, simula ko. Ang aking boses ay kalmado, walang emosyon, na lalong nagpatindi sa tensyon sa silid. Isang itim na kahon, isang GPS tracker. Propesyonal ang pagkakakabit. Gawa ng isang taong sanay sa sasakyan. Gawa ng isang taong tinuruan kong magpalit ng langis noong siya ay 16 na taong gulang pa lang. Ang mukha ni Paulo ay biglang namutla na parang papel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Si Katrina naman ay nanatiling matigas, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Frank, bakit naman gagawin ni Paulo ang ganoong bagay simula ni Katrina? Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Pinutol ko siya. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng isang salita. Isang numero, 20 milyon, sabi ko. Ang epekto ay madalian. Kung ang tracker ang nagpataranta sa kanila, ang numerong iyon ang sumaksak sa kanilang puso. Si Paulo ay napasinghap na parang sinuntok sa sikmura. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tay, paano? Paano ninyo nalaman? Nauutal niyang tanong. Alam ko ang lahat, pagpapatuloy ko, habang isa-isang binibitawan ang mga bala na inihanda ko. Alam ko ang tungkol sa spyware sa aking laptop. Alam ko ang tungkol sa pekeng power of attorney na sinubukan ninyong i-file. Alam ko ang tungkol sa pautang na kinuha ninyo mula sa Apex Investment Solutions gamit ang pekeng pirma ko at ang titulo ng lupang ito. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanila. Ang mukha ni Paulo ay nabalot ng pagkatalo, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Si Katrina naman ay nanatiling nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigla. Tay, patawarin niyo kami, umiiyak na sabi ni Paulo. Papapatayin nila kami, tay. 15% ang interes kada buwan. Hindi na namin kaya. Paolo, tumahimik ka, sigaw ni Katrina. Hinawakan ang braso ng aking anak. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ko. Ang aking boses ay nagkaroon ng biglang tigas. Tumingin ako kay Paulo. Ang tracker ba? Para iyon sa kaligtasan ko, gaya ng sinabi mo sa telepono, para malaman mo kung nasaan ako at kung ligtas ako. Nag-alinlangan si Paulo. Tumingin siya kay Katrina, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Para po doon at para rin po, para masigurado naming mapipirmahan ninyo ang mga papeles. Natakot po ako, tay. Natakot ako. Ito na, ang unang pag-amin. At ang tracker na iyon, pagpapatuloy ko, hindi lang iyon basta GPS, hindi ba? Alam mo na isa itong kill switch. Si Paulo ay natigilan. Ano? Hindi ko po. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ko. At sa unang pagkakataon, ang aking boses ay tumaas. Kinumpirma ito ni Mang Cardo sa talyer. Konektado ito sa makina. Kaya nitong patayin ang daloy ng gasolina, ilak ang preno at patayin ang makina kahit tumatakbo ka ng 100 kilometro bawat oras. Ang takot sa mukha ni Paulo ay napalitan ng tunay na pagkalito. Hindi ko po alam na kaya niyang gawin iyon, tay, sumpaman. Ang sabi lang ni Katrina sa akin, GPS lang daw iyon para malaman natin kung nasaan kayo. Sinungaling, sigaw ni Katrina biglang tumayo. Aalis na kami. Umupo ka, sabi ko. Ang aking boses ay muling naging malamig na parang yelo. O tatawagan ko ang pulis ngayon din. Wala kang pruweba, hamon niya. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone. Ipinakita ko sa kanila ang screen, ang mga litrato ng tracker, ang mga screenshot ng spyware, ang kopya ng peking loan agreement. Mayroon akong sapat na pruweba
para mabulok kayo sa kulungan. Doon na tuluyang bumigay si Paulo. Humagulgol siya na parang isang bata. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Patawad, Tay. Patawad. Hindi namin gustong saktan kayo. Kailangan lang namin ang rancho. Pansamantala, ibabalik din namin. Pagkatapos kong mamatay? Tanong ko. Hindi, sigaw niya. Hindi ko po gagawin iyon. Hindi ko alam. Wala siyang alam. Biglang sigaw ni Katrina at sa kanyang pagkataranta, binitiwan niya ang mga salitang magiging katapusan niya. Ako ang bumili noon. Ideya ko iyon. Natahimik ang buong silid. Na-realize niya kung ano ang kanyang sinabi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang paghahamon ay nawala at napalitan ng purong takot. Tumingin ako sa kanya. So, inaamin mo? Tanong ko ng mahinahon. Hindi siya nakasagot. Ibinaling ko ang aking tingin sa umiiyak kong anak. Paolo. Huling tanong. Ikaw ba ang nagkabit ng tracker sa ilalim ng sasakyan ko? Tumango siya sa gitna ng kanyang paghikbi. Opo, pero hindi ko po talaga alam. Ikaw ba ang nag-access sa aking computer at kumuha ng mga kopya ng aking mga dokumento? Opo. At alam mo ba ang tungkol sa peking pirma? Si Katrina po ang gumawa, pero alam ko po. Patawad, Tay, patawad. Tinitigan ko ang durog na anyo ng aking anak. Ang lalaking pinalaki ko, ngayon ay isang kriminal na umiiyak sa aking harapan. Ang sakit ay bumalik, isang alon ng pighati na halos lumunod sa akin. Pero kailangan kong tapusin ito. Patawad din, anak, sabi ko sa mahinang boses. Pagkatapos, itinaas ko ang aking boses ng bahagya para marinig sa kabilang silid. Agent Martinez, sa tingin ko, sapat na ang narinig ninyo. Ang ulo ni Paulo ay biglang tumingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ano? Ang pinto ng kusina ay bumukas. Lumabas si Agent Martinez kasama ang isang lalaking ahente. Itinaas nila ang kanilang mga badge. Ang tunog ng pag-click ng posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Paolo Reyes, Katrina Reyes, arestado kayo para sa mga kasong wire fraud, attempted murder, elder abuse, at identity theft. Hindi na lumaban si Paulo. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Tay, parang awa nyo na, Tay. Si Katrina naman ay nagsisigaw na parang isang baliw. Kasalanan mo to, Frank! Kasalanan mo to! Wala akong sinabi. Habang inilalabas sila ng mga ahente, nagtama ang aming mga mata ni Paulo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Hindi ako kumaway. Hindi ako ngumiti. Tinalikuran ko lang sila at pinanood silang isakay sa sasakyan ng NBI. Ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Nakuha ko na ang hustisya, ngunit bakit parang wala itong lasa ng tagumpay? Ang pakiramdam ay parang isang malaking kawalan. 6 na buwan. Ganoon katagal bago tuluyang umikot ang gulong ng hustisya. 6 na buwan ng mga pagdinig sa korte, ng mga testimonya, ng mga salaysay na paulit-ulit kong ikinuwento hanggang sa ang mga salita ay mawalan na ng emosyon at maging isa na lamang teknikal na ulat. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang taglamig ay dumating at umalis. Ang mga puno sa aking rancho ay nalagasan ng dahon at muling umusbong. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit ang aking mundo ay tila huminto noong araw na iyon. Naaalala ko pa ang araw ng hatol, Enero. Malamig sa loob ng korte, ngunit pinagpapawisan ako. Si Paolo ay nakatayo sa harap ng hukom, nakasuot ng kulay kahel na jumpsuit, mas payat ng 20 libra. Ang kanyang dating sigla ay ganap nang nawala. Nang sabihin ng hukom ang mga salitang 8 taon sa federal na bilangguan, ang mga balikat ni Paulo ay bumagsak, ngunit tumango siya. Tila isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang sa akin sa gitna ng mga tao. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi rin ako ngumiti. Tinitigan ko lang siya, hanggang sa ilabas siya ng mga guwardiya. Si Katrina naman ay lumaban. Kumuha siya ng magaling na abogado at iginiit na biktima lang din siya. Ngunit ang ebidensya, lalo na ang video recording mula sa aking sala, ay masyadong matibay. Ang hurado ay hindi naniwala sa kanya. 5 taon sa bilangguan at isang multa na 5 milyong piso. Habang inilalabas siya, sumigaw siya sa akin. Kasalanan mo to. Sinira mo ang pamilya natin. Hindi ako sumagot. Ano pa ba ang sasabihin ko?
2 linggo pagkatapos ng hatol, ni-raid ng NBI ang opisina ng Apex Investment Solutions. 12 tao ang inaresto. Ang testimonya ni Paulo laban sa kanila, kapalit ng posibleng mas maagang paglaya, ay naging susi sa operasyon. Ang rancho ko, ang lupang pinag-awayan, ay inilagay ko sa isang irrevocable trust. Ligtas na ito, walang sinuman, kahit pa ako, ang maaaring magbenta nito. Ito ay mananatili sa aming pamilya, isang paalala ng isang aral na natutunan sa napakasakit na paraan. Ang mga araw pagkatapos noon ay naging malabo. Ang bahay ay naging masyadong malaki, masyadong tahimik. Ang bawat sulok ay may alaala ni Paulo noong bata pa siya. Ang puno ng mangga kung saan ko siya tinuruang umakyat. Ang garahe kung saan dumumi ang kanyang mga kamay sa langis sa unang pagkakataon. Ang mga alaalang ito na dati nagdudulot ng saya, ngayon ay parang mga multo na bumabagabag sa akin. Upang labanan ang kalungkutan, pinilit kong maging abala. Inayos ko ang buong bahay. Nagtanim ako ng mga bagong halaman. At isang araw, habang nasa bayan ako, dumaan ako sa isang animal shelter. Doon, nakita ko siya. Isang tuta na may halong aspin, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Inampun ko siya at pinangalanan kong Bantay. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong enerhiya sa bahay. Ang kanyang mga laro at walang sawang pagmamahal ay unti-unting pumuno sa katahimikan. Sumali rin ako sa isang support group para sa mga biktima ng elder abuse. Doon, sa isang maliit na silid na puno ng mga nakatatandang may mga kuwentong kasing sakit ng sa akin, nahanap ko ang isang uri ng paghilom, nalaman kong hindi ako nag-iisa. Nagsimula akong magbigay ng mga charla sa mga senior citizen center, ibinabahagi ang aking kwento, nagbibigay babala tungkol sa mga senyales na hindi dapat baliwalain. Ang pagtulong sa iba ay naging isang uri ng terapiya para sa akin. Mas mabuti nang maging isang tagapagbigay babala kaysa manatiling isang biktima lamang. Isang hapon, habang nakaupo ako sa aking beranda kasama si Bantay, dumating ang sulat, ang ika-5 sulat mula kay Paulo. Ang unang 4 ay nakatago pa rin sa aking desk, hindi pa nabubuksan. Ngunit ang isang ito ay tila iba. Binuksan ko ito. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig. Tay, hindi ako umaasa ng kapatawaran. Mahirap dito sa loob. Pero alam kong dito ako nararapat. Ang terapiya ay nakakatulong. Ngayon, naiintindihan ko na ang bigat ng aking mga ginawa. Hindi kayo ang nagkulang sa akin, Tay. Ako ang nagkulang sa aking sarili. Tama po ang ginawa ninyo. Ang pagpapakulong sa akin, ang nagligtas sa aking buhay. Mahal ko kayo, Tay. Paulo. Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Itinupi ko ito ng maingat at inilagay sa aking bulsa. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako ngumiti. Isang pakiramdam ng pagtanggap. Marahil sa paglipas ng maraming taon, magkakaroon ng isang pagkakataon. Hindi para ibalik ang dati dahil iyon ay imposible na, kundi para sa isang bagong simula o marahil wala. Marahil may mga bagay na kapag nasira ay hindi na kailanman maibabalik. Alinman sa dalawa, narito lang ako. Sa aking rancho, kasama ang aking aso, ipinagpapatuloy ang buhay na ipinaglaban ko. Hindi para sa paghihiganti, kundi para lamang sa karapatang mabuhay ayon sa aking sariling mga patakaran, malaya. Ngayon, habang tinitingnan ko ang nakaraan, mula dito sa aking beranda, kasama ang matapat kong si Bantay na natutulog sa aking paanan, naiisip ko na ang mga aral na natutunan ko ay dumating ng medyo huli na. Kung kayo, na nakikinig ngayon, sa kwento ng isang matandang tulad ko, ay umaasa na hindi ninyo mararanasan ang ganitong uri ng pagtataksil mula sa sarili ninyong pamilya, hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang payo. Isang payo na sana'y may nagsabi sa akin noon, huwag kayong maghintay. Huwag kayong maghintay tulad ng ginawa ko. Magtiwala kayo sa inyong kutob. Sa Ingles, tinatawag itong instincts. Ang maliit na boses sa inyong isipan na nagsasabing mayroong mali. Noong una kong makita ang tracker, mayroon nang nagsasabi sa akin kung sino ang may gawa. Noong tumawag si Paulo at ang sasakyan ang una niyang kinumusta, alam ko na. Noong inayos niya ang aking laptop nang may sobrang kasipagan, naramdaman ko na. Ngunit hindi ko ito pinansin.
Bakit? Dahil ayaw kong paniwalaan. Ayaw kong tanggapin na ang sarili kong anak ay kayang gawin ang ganoong bagay sa akin. Pinili kong maging bulag dahil mas madali iyon kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Huwag ninyong gawin ang pagkakamaling iyon. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para maging bulag. Protektahan ninyo ang inyong sarili. Laging unahin ang sarili. Maraming tao ang nagsabi sa akin na malupit daw ako, na wala akong puso. Paano ko raw nagawang ipakulong ang sarili kong kadugo? Ngunit ang hindi nila naiintindihan ay ito. Bago pa man ako tumawag sa NBI, matagal nang wala ang pamilyang pinoprotektahan nila. Ang pamilyang iyon ay sinira, hindi ko, kundi ng kasakiman at desperasyon. Ang Biblia, sa aklat ng Kawikaan, ay nagsasabi, ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagtatago, ngunit ang simple ay nagpapatuloy at nagbabayad ng parusa. Binigyan tayo ng Diyos ng talino para mabuhay. Ang pagprotekta sa sarili, ang self-preservation, ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang utos mula sa kalikasan. Kapag may isang taong sinusubukang patayin ka kahit pa anak mo pa siya, isa na lang ang dapat mong isipin, ang mabuhay. At para mabuhay, kailangan ninyo ng ebidensya. Idokumento ninyo ang lahat. Mga litrato, mga screenshot, mga petsa, mga oras. Ang ebidensya ang nagligtas sa aking buhay. Kung wala ang mga litrato ng tracker, kung wala ang mga screenshot ng spyware, kung wala ang recording ng aming pag-uusap, ang lahat ay magiging salita ko laban sa salita niya. At sa mundong ito, mas madalas paniwalaan ang kwento ng isang kaawa-awang anak na inaapi raw ng isang matandang hukluban. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon. Ang katotohanan na walang pruweba ay isa lamang opinyon. Ang kwentong ito, ang tunay na kwentong ito ay hindi kakaiba. Ang elder abuse, ang pang-aabuso sa mga nakatatanda, ay nangyayari kahit saan. Nakatago sa loob ng mga bahay na mukhang masaya. Nakatago sa likod ng mga ngiti ng mga anak na kunwari mapagmahal. Kung makarinig kayo ng mga kwento mula sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, tungkol sa mga pamilyang sinasamantala ang kanilang mga magulang para sa pera, maniwala kayo sa kanila. Ito ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa inaakala ng marami. Ang bawat kwentong tulad ng sa akin ay isang babala sa iba. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Mr. Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Ang pangalan ko po ay William, tumatawag mula sa Cebu. Nakita ko po ang numero ninyo sa isang online forum tungkol sa elder abuse. Ano ang maitutulong ko sa iyo, William? Dahil po, may nakita po ako sa ilalim ng sasakyan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang GPS tracker. May mga nawawala rin pong dokumento sa bahay. At ang anak ko pong babae, palagi niya akong tinatanong tungkol sa aking last will at sa isang power of attorney. Natahimik ako. Alam ko ang kwentong ito. Narinig ko na ito dati. Dahil ito ang aking kwento. William, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Huwag kang magpanik. Makinig ka sa akin. Idokumento mo ang lahat. Kuhanan mo ng litrato. Kumuha ka ng abogado. Suriin mo ang iyong computer para sa spyware. At pinakamahalaga, sa lahat, huwag mo muna silang komprontahin. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Hindi nyo naman po ako kilala. Tumingin ako kay Bantay. Tumingin ako sa aking rancho, sa mga puno, sa asul na kalangitan. 6 na buwan na ang nakalipas, William. Ako ay nasa eksaktong sitwasyon mo, sabi ko. Hindi ka nababaliw, hindi ka nag-iimbento. Protektahan mo ang iyong sarili. Tandaan mo, ang pagprotekta sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Nag-usap kami ng mahigit 10 minuto. Ibinigay ko sa kanya ang numero ni Attorney Santos. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, isang kakaibang gaan ang aking naramdaman. Ang aking sakit, ang aking bangungot, ay mayroon ng silbi. Naging isang aral ito para sa iba. Isang ilaw sa dilim para sa mga taong naliligaw sa parehong landas na aking tinahak. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang sulat ni Paulo. Binasa ko itong muli. Tama po ang ginawa ninyo. Ang pagpapakulong sa akin ang nagligtas sa aking buhay. Marahil, tama siya.
Marahil, ang ginawa ko ay hindi lamang para iligtas ang aking sarili, kundi para iligtas din siya mula sa kadilimang kanyang kinasadlakan. Marahil, sa loob ng 8 taon, sa likod ng mga rehas na bakal, matatagpuan niya muli ang kanyang sarili. Ang anak na minahal ko, marahil, madalas akong tinatanong kung pinatawad ko na ba siya. Ang sagot ay hindi ko alam. Hindi pa ngayon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Ngunit ang pagtanggap, iyon ay iba. Tinanggap ko na ang nangyari. Tinanggap ko na ang pamilyang binuo ko ay nasira na. At tinanggap ko na kailangan kong magsimulang muli. Mag-isa. Ang mga tao ay laging nagsasabi, ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Isang kasabihan na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pamilya. Ngunit sa aking karanasan, natutunan ko ang isang mas malalim na katotohanan. Ang dugo ay maaaring malapot, ngunit ang instinct na mabuhay, ang self-preservation, ay mas malapot pa. Hindi ito isang aral na puno ng pag-asa, ngunit ito ay isang aral na totoo. Kaya't kung ikaw ay nakikinig ngayon at may nararamdaman kang mali, gaano man ito kaliit, pakiusap, pakinggan mo ito. Ang kwento ko ay hindi isang simpleng chismis. Ito ay isang babala, isang mapa sa isang mapanganib na daan. Ibahagi ninyo ang kwentong ito. Ikwento ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya. Maaaring may isang taong nakikinig na nangangailangan marinig ito. Maaaring ang kwento ng isang matandang tulad ko ang magligtas sa buhay ng isang taong hindi mo kilala. Salamat sa inyong pakikinig.